Dahil nga sa sobrang tagal ng battery na inaantay ni Doc Robert, ay tuluyan na nga siyang nakatulog sa sofa nitong si Annalyn. Nais sanang gisingin nga ito ni Lynette dahil nag-aalala siya at baka kung ano na nga iisipin ni Moira sa oras na malaman na hindi ito nakauwi ng bahay nila. Ngunit ayaw nga ipagalaw ni Annalyn dahil sabi niya hayaan na lang daw hanggang sa makatulog. Pagkatuwang-tuwa nga itong si Annalyn dahil for the very first time ay nakatulog nga ang kanyang tatay sa kanilang bahay. At masayang-masaya siyang pinagmamasan nga ito habang natutulog ang kanyang tatay. Samantalang ito nga ang si Lynette ay nakokonsensya naman. Nagagambalain nga itong si Robert dahil nung makita niya ang kanyang anak ay walang mapaglagyan sa saya. Kaya naman hindi na nga namalaya ni Doc Robert at nagising nga siya ng umaga na at napakahambing na kanyang tulog at napaka-komportable niya kahit nga nasa sofa lang siya natutulog. Kaya naman, daling-dali nga siyang tumayo at nagmamadali na sana. At hiyang-hiya nga siya sa nangyari sa kanya dito nga kay na Lynette at kay Chong Susan. Subalit, pinipigilan nga siya ni Annalyn na kumain na muna ng umagahan bago umalis. Kaya naman sa mga oras na yun ay masayang-masaya nga itong si Annalyn dahil first time mangyari na nakasama niya sa pagkain sa lamesa, ito nga ang kanyang tatay. Samantalang na-awkward nga itong si Lynette lalo't may karelasyon na nga siyang itong si Doc Carlos at napapansin na nga niya na medyo nagsiselos na nga ito kay Doc RJ kaya naman iniiwasan na niya unti-unti nga itong si RJ subalit tadhana na nga ang gumawa ng paraan para muling magkita at lagi siyang nakikita. Dahil nga ang kanilang anak ay talagang siyang nagiging dahilan kung bakit tela magkadugtong pa rin ang kanilang mga kabanata sa buhay. Samantala, napasugod nga sa Apex itong si Moira dahil nga binalita na nga niya kay Zoe na hindi umuwi ang kanyang ama. At mahinala siya na natutulog ito at nandoon na naman ito kina Annalyn at Lynette. Kaya naman, inis na inis siya dito at sabi niya may plano na naman siyang gagawin dito kay Lynette. Pinagbantaan pa nga niya itong si Zoe. Nagmaghanda daw siya dahil sa susunod daw ang tatahi na daw niya na ulo ay ito nga daw kay Lynette. Ano na naman kayang naisip nitong si Moira laban kay na Lynette? Mga pinagagawa niya ay lalo lang niyang pinapatunayan ang kanyang kasamaan na siya ngang naging dahilan kung bakit lumalayo na nga ng tuluyan ang loob nitong si RJ sa kanya dahil nakikita na niyang ibang-iba nga itong si Moira dahil mabuti at mabait lang ito pagkaharap siya ngunit pag nakatalikod nga si RJ ay ibang-iba. Eh naman ang problema ngayon ay itong si Zoe dahil alam niyang meron na namang gagawing hindi kaaya-aya ang kanyang ina at yak hindi yun magugustuhan ng kanyang daddy at lalo lang itong maiinis sa kanilang dalawa. Samantala, ito ngang si Melba ay dinala na nga sa ospital ng Estridge at doon nga napag-alaman nila na ito palang si Melba ay may tumor sa utak. Nakausap nga ito ni Annalyn at sinabing kailangan nga daw niya na maoperahan agad-agad at kailangan makausap nila ang kanilang kamag-anak. Subalit paano kaya nila ito matutulungan ngayong hindi nga ito makausap ng maayos at lagi pa rin bukang bibig nito ay ang kanyang anak na si Caitlyn. Paano kaya nila mahanap si Caitlyn at sino kaya makapagturo sa kinaroroonan nitong si Caitlyn? Ang lahat nga ng mga nangyayari ay may mga dahilan. Maaring ngang pinagtagpo sila ni Annalyn dahil nga alam ng Diyos na ito nga si Annalyn ay napakabuti at isang doktor na maaring makakatulong nga dito kay Melba. Ayun guys, pakabangan natin kung anong mangyayari nga kay Lynette at anong magiging kainatnan nga niya dito sa mga kamay ni Moira dahil muli na naman siyang maghahasik ng lagim. Demonyeta lang talaga. Walang kadala-dala. Goodbye. Thank you for watching. Please subscribe.